Tignan mo ang electric bill mo. Hindi lang ang kabuang halaga. Sa breakdown ng mga singil, may isang charge na tinatawag na system loss. Kuryente rin ang binabayaran mo rito, pero hindi ito bahagi ng konsumo na naitala ng sarili mong metro. Hindi mo ito ginamit, pero may bahagi ng gastos nito na napupunta pa rin sa bill mo. Kaya natural lang na itanong, bakit tayo nagbabayad para sa kuryenteng hindi naman natin ginamit? Ang sagot ay nagsisimula mahigit 3 dekada na ang nakalipas, at hindi ito kasing simple ng inaakala ng karamihan. Simulan natin sa isang simpleng halimbawa. Isipin mong may 100 units ng kuryenteng pumapasok sa isang distribution network. Ang mga poste, kable at transformer na naghahatid ng kuryente mula sa grid papunta sa mga bahay at mga negosyo. Pero kapag pinagsama ang kuryenteng naitala sa mga metro ng mga consumer, baka 94 units lang ang total na lumabas. May 6 na units na hindi naitala bilang normal na konsumo. Yan ang system loss. Pero saan napunta ang 6 na yon? May 2 pangunahing dahilan at mahalaga ang pagkakaiba ng mga ito. Ang una ay technical loss. Hindi perpektong daanan ng kuryente ang mga kable. May resistance ang bakal kaya habang dumadaloy ang kuryente, may bahagi ng enerhiya nito na nagiging init. Kaya bago pa man makarating ang kuryente sa bahay mo, may kaunti ng enerhiyang nawala sa daan. Kung mas mahaba ang linya, mas mataas ang resistance at mas malaki ang maaaring mawala. Walang nagnakaw nito. Bahagi lang talaga ito ng paghahatid ng kuryente. Ang pangalawa ay non-technical loss. Ito naman ang kuryenteng hindi na itala o nasingil ng tama dahil sa mga bagay tulad ng illegal na koneksyon, jumper, pinakialamang metro, maling pagsukat o pagkakamali sa billing. Kaya dito pa lang, may kailangang itama sa karaniwan nating akala. Hindi lang nakaw na kuryente ang system loss. May bahagi nitong likas sa mismong paghahatid ng kuryente. Pero may bahagi rin itong pwedeng maiwasan. At dyan nagiging komplikado ang usapan. Dahil magkaibang problema ang technical loss at non-technical loss. Pero sa bill mo, pareho silang maaaring pumasok sa isang pangalan. System loss. Ang kuryenteng nawala ay nagawa na at binili na ng power company mula sa supplier nito. Nawala ang kuryente pero ang ginastos hindi. At may kailangang sumagot sa gastos na yon. Pwedeng ang mga consumer sa pamamagitan ng kanilang bill. Pwedeng ang power company mismo ang sumagot o pwedeng gobyerno ang sumalo na sa huli, pera rin ng mga nagbabayad ng buwis ang gagamitin. Sa Pilipinas, ipinapasa sa mga consumer ang bahagi ng allowable system loss. Pero may limitasyon at mahalagang maintindihan ito. Hindi pwedeng basta na lang ipasa ng power company ang lahat sa consumer. May itinakdang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at hanggang doon lang ang pwede nitong bawiin. Anumang lagpas doon, ang power company na mismo ang sasalo. Pero nag-iiwan ito ng mas malaking tanong. Bakit nagpasya ang gobyerno na dapat may bahaging pasanin ng mga consumer? Para maintindihan yon, kailangan nating bumalik sa panahong pinagmulan ng sistemang ito. Balikan natin ang unang bahagi ng 1990s. Noon, malaki ang nawawalang kuryente sa distribution system ng Pilipinas. Sa Meralco, nasa humigit 14% ang system loss noong 1993. Ilang taon lang bago yon, noong 1986, umabot ito sa 21%. Mas malala ang kalagayan ng mga electric cooperative na nagsisilbi sa mga probinsya. Nang isulat ng Kongreso ang batas, itinakda nito sa 22% ang panimulang limitasyon para sa mga kooperatiba at may mga lumagpas pa doon. Kaya nang gumawa ang Kongreso ng bagong batas noong 1994, hindi basta hinugot sa hangin ang matataas na limitasyon nito. May totoong problema ang sistema. Sa isang World Bank study noong panahong yon, itinuro ang underinvestment at pagpapabaya sa maintenance. Halos lahat daw ng power company sa bansa ay hinayaang masira ang kanilang network. Umaabot ng kilo-kilometro ang mga linya sa probinsya para makarating sa iilang bahay lang. At mas maraming enerhiya ang nawawala sa mahahabang linya. At maraming electric cooperative ang kapos sa pera. Kapag kulang ang kita, nababawasan ang maintenance at investment. Kapag lumalala ang network, tumataas naman ang losses na lalo pang nagpapahirap sa mga cooperative. Kasabay nito, laganap ang pagnanakaw ng kuryente at halos walang parusa. Hindi noong 1994 nagsimulang magbayad ang mga consumer para sa system loss. Bago pa ang batas, bahagi na ng regulated electricity rates ang allowable losses. Kasama na ang gastos nito sa presyong sinisingil sa mga consumer. Ang ginawa noong 1994 ay ibang bagay.
Nilagyan nito ng malinaw na limitasyon kung gaano kalaking system loss ang pwedeng ipasa sa consumer at habang lumilipas ang mga taon, pababa ng pababa ang limitasyong yon. Noong December 1994, malaki ang nagbago sa sistemang ito nang maaprobahan ng Republic Act 7832. Dalawang problema ang sabay na hinarap ng batas. Una, ang pagnanakaw ng kuryente. May mga batas na laban dito bago pa ang 1994. Pero pinalakas at nilinaw ng RA 7832 ang mga ipinagbabawal, gaya ng illegal na koneksyon, jumper at pakikialam sa metro. At nagtakda ito ng mabibigat na parusa. Pero may isa pang problema. Kahit mahuli mo ang mga magnanakaw ng kuryente, hindi mo basta maaalis ang technical loss. At hindi rin kayang palitan agad ng mga power company ang mahahabang linya, lumang kagamitan at mahihinang network na ilang dekada ng problema. Lalo itong mahirap para sa mga electric cooperative na mas mataas ang losses at mas limitado ang pera para sa maintenance at upgrades. Kaya gumawa ang Kongreso ng kompromiso. Pwedeng mabawi ng mga power company mula sa mga consumer ang bahagi ng kanilang system loss pero hanggang sa itinakdang limitasyon lang. At ang mahalaga, pababa ng pababa ang limitasyong yon sa mga sumunod na taon. Para sa mga pribadong kumpanya, itinakda ng batas ang unang cap sa 14.5% hanggang bumaba sa 9.5% pagsapit ng ika-4 na taon. Para naman sa mga rural electric cooperative, nagsimula ito sa 22% at bumaba sa 14% pagsapit ng ika-5 taon. Mas mataas ang allowance ng mga cooperative dahil kinikilala ng batas na iba ang kondisyon ng kanilang mga network. At inatasan ng regulators na isaalang-alang ang viability ng mga rural electric cooperative at ang interes ng mga consumer kapag pinag-aralan kung ibababa pa ang mga cap. Nilagyan nito ng limitasyon ang pwedeng ipasa, pinababa ang limitasyong yon sa paglipas ng panahon, at kasabay nito ay sinubukang unti-unting alisin ang pilferage o pagnanakaw bilang bahagi ng system loss. Sa sumunod na 3 dekada, malaki ang ibinaba ng system loss. Ang Meralco ang pinakamalinaw na halimbawa. Mula sa 21% noong 1986, bumaba ito sa 5.72% pagsapit ng unang quarter ng 2026. Marami ring electric cooperative ang nag-improve, bagamat hindi pare-pareho ang naging progreso. At walang iisang dahilan kung bakit. Nagkaroon ng mas maayos na mga linya at transformer, mas tumpak na metro, mas mahusay na disenyo at operasyon ng network, mas mahigpit na pagpapatupad laban sa pagnanakaw, at patuloy na investment sa distribution system. Ibig sabihin, mas maliit na ngayon ang problemang kinakaharap ng mga power company kumpara noong 1990s. Pero kung malaki na pala ang ibinaba ng system loss, bakit binabayaran pa rin ito ng mga consumer? Madaling isipin na baka kumikita ang power company kapag may system loss. Pero hindi ganon ang disenyo ng singil. Walang kinikita ang mga kumpanya sa linyang ito. Cost recovery ito. Ibig sabihin, ang binabawi lang nila ay ang aktwal na nawala sa kanila hanggang sa itinalagang cap. Ang anumang lumagpas sa cap ay hindi na maaaring isingil sa mga consumer. Pero kung lumiliit na pala ang problema, bakit hindi na lang inalis ang sistemang ito? Noong 2001, ipinasa ang EPIRA, ang batas na nagbago sa pagkakaayos ng industriya ng kuryente sa Pilipinas at nagbigay sa ERC ng mas malaking papel sa pagtatakda ng mga patakaran sa singil. Pero hindi nito inalis ang system loss recovery. Sa halip, binago nito kung paano itinatakda ang limitasyon. Imbis na manatili sa nakapirming porsyento na nakasulat noong 1994, binigyan ng ERC ng kapangyarihang magtakda ng mga cap batay sa aktwal na kondisyon ng bawat distribution system, gaya ng load density, klase ng mga consumer, delivery voltage, at iba pang technical factors. At habang gumaganda ang mga network, patuloy ding hinihigpitan ng ERC ang mga limitasyon. Bago ang 2018, nasa 8.5% ang cap para sa mga private power company at 13% para sa mga electric cooperative. Ibinaba ito ng ERC at ngayon nasa 6.5% ang cap para sa mga private power company at umaabot sa 12% para sa mga electric cooperative. Kaya hindi ito isang lumang patakarang basta nakalimutang tanggalin. Paulit-ulit itong binago habang nagbabago rin ang mismong power system. Ngayon, kung mas mababa na ang system loss, dapat bang mga consumer pa rin ang sumagot dito? Noong July 27, 2026, sa kanyang State of the Nation address, nanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin sa electric bill ang system loss charge pati na ang VAT na nakapatong dito.
Hiniling niya sa Kongreso na amyendahan ng EPIRA para hindi na maipasa ang gastos na ito sa mga consumer. Simple ang argumento. Kung hindi kasalanan ng consumer ang pagkawala ng kuryente, bakit consumer ang magbabayad? Mula noon, bumilis ang usapan sa Kongreso. May mga panukalang gustong tuluyang alisin ang system loss charge. May gustong higpitan o ibaba ang mga cap at may panukalang unahin munang alisin sa bill ang mga non-technical loss, gaya ng pagnanakaw ng kuryente. Nagsagawa rin ng hearing ang Senate Committee on Energy habang inutusan naman ng ERC ang mga power company na isumite ang mga detalyadong system loss data nila mula 2021 hanggang 2025. Nagbabala naman ng Meralco na hindi ganoon kasimple ang tuluyang pagtatanggal nito. Dahil kahit alisin ang singil sa bill, hindi mawawala ang technical loss. May bahagi ng enerhiya na talagang nawawala habang dinadala ang kuryente sa mga linya at transformer. At hindi rin maliit ang perang pinag-uusapan. Sa Meralco area, ang system loss ay humigit kumulang 5% ng karaniwang bill. Batay sa mga numerong ginamit sa debate noong 2026, ang isang sambahayan na gumagamit ng 300 kWh ay maaaring magbayad ng nasa 147 pesos kada buwan para sa system loss, bukod pa sa mahigit 17 pesos na VAT na nakapatong dito. Kaya napakadaling maintindihan kung bakit popular ang ideya. Dapat ang bayaran mo lang ay ang kuryenteng talagang ginamit mo. Pero kung nasundan mo ang kwentong ito hanggang dito, alam mo na kung ano ang kulang sa ideyang yon. Kunyari, mawawala bukas ang system loss charge. Inamyanda ng batas at nawala ang linyang yon sa bill. Ano ba talaga ang magbabago? Iinit pa rin ang mga kable. May enerhiya pa ring mawawala sa mga transformer. At sa mahahabang distribution line, mas mahirap pa ring pababain ang technical loss. Hindi rin kusang mawawala ang mga jumper, illegal na koneksyon at pinakialamang mga metro dahil lang tinanggal ang isang charge sa bill. Ibig sabihin, kahit mawala ang singil, hindi mawawala ang mismong system loss. May gastos pa rin kailangang saluhin. Pwedeng ang power company mismo ang pagbayarin sa mas malaking bahagi nito. At kapag ganon, mas malakas ang insentibo nitong bawasan ang mga pagkawala, ayusin ang network at habulin ang pagnanakaw ng kuryente. Nagbabala naman ang grupo ng mga electric cooperative na kung tuluyang ipagbabawal ang pagbawi ng system loss nang walang ibang suporta, maaaring mailagay sa panganib ang pananalapi ng ilang non-profit cooperative, lalo na yung nagsisilbi sa malalawak at liblib na lugar. Pwede ring piliin ng gobyerno na tumulong sa gastos, pero kung subsidy ang gagamitin, pera rin ng publiko yon. At depende sa magiging disenyo ng bagong sistema, posible ring payagan ng regulator na mabawi ang ilang lehitimong gastos sa ibang paraan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ngayon na walang matitipid ang consumer. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin kapag nawala ang system loss charge, nawala na rin ang gastos. May mga panukala ng nakahain sa Kongreso pero hindi pa pinal ang eksaktong sistemang papalit. At doon nakasalalay ang magiging epekto. Dahil ang pagtatanggal ng system loss sa bill ay hindi kapareho ng pagtatanggal ng system loss sa mismong power system. Kaya balikan natin ang tanong sa simula. Bakit ka nagbabayad para sa kuryenteng hindi mo naman ginamit? Dahil sa loob ng maraming taon, iisang sistema ang ginamit natin para sa iba't ibang klase ng system loss. May system loss na talagang nangyayari habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable at transformer. May system loss na galing sa pagnanakaw. At may system loss na pwedeng mabawasan kung mas epesyente ang network. Noong 1994, pinayagan ng batas na maipasa sa mga consumer ang bahagi ng pinagsamang gastos na yon, hanggang sa itinakdang limitasyon. May dahilan yun noon. Napakataas ng losses at mas mahina ang maraming distribution network. Pero ibang-iba na ang sistema ngayon. Kaya ang debate sa 2026 ay hindi na lang kung dapat mawala ang system loss sa bill. Ang mas mahalagang tanong, aling pagkawala ang makatwirang paghatian ng lahat at alin ang dapat sagutin ng power company? Dahil madaling burahin ang isang linya sa bill. Ang mas mahirap ay magpasya kung sino ang dapat magbayad sa kuryenteng patuloy na nawawala. Like and subscribe.